At tingnan naman natin yung statement ni Claire Castro patungkol sa rally. Sino daw ang pinuno ng rally? Well, anyway, kitang-kita nyo naman, hindi to rallyista. Mga tulisan to eh. Di ba? Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment? Sino daw ba yung sanay sa mga ganyang klase ng harassment? Alam mo kung sinong pinatutumbukan ni Claire Castro dito? Ang sanay daw, mga Duterte. Diyos ko naman, ilang taon na kami nagrarally, wala namang ganito nangyayari. Ilang taon na kaming nagpapahayag ng saloobin, wala namang ganito nangyayari. Pinapatawag nyo nga kami sa Kongreso, nagpupunta pa nga kami na kahit baboy-baboyin nyo doon, okay lang sa amin kasi kayo yung nasa kapangyarihan eh. Pero yung parang isisi mo ito sa mga Duterte, hindi. Dapat isisi mo ito sa mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil let's say for example, etong mga kabataan na ito na nagpunta dyan sa Mindiola, ay lihiti mo yung kanilang galit at hindi sila nabayaran na talagang gusto nilang sugurin yung Malacanang. Bakit nila gustong sugurin yung Malacanang? Kasi nga, nasa Malacanang yung magnanakaw. Nasa Malacanang yung kawatan, nasa Malacanang yung pinuno ng pambubudol sa bayang Pilipinas. So bakit parang isisisi na naman natin sa mga Duterte? At saka, ang sanay sa ganito, komunistang NPA. Nakakahiyaman, pero sa panahon ng iyong amo na si Bongbong Marcos, lumakas yung komunistang NPA. Hindi mo lang kayang aminin. Pero yung gawain ganito, gawain to ng mga ralista na mga makakaliwa, na mga radikal. So hindi ito gawain ng mga Duterte. Matagal na tayong nagde-demonstrate, matagal na tayong nagpapahayag. At sabi nga nila, puro daldal lang ang mga DDS eh. Ganun lang talaga kasi kailangan nating ilabas yung ating mga saloobin. Kaya daldal lang tayo ng daldal pero hindi talaga natin dinadala sa ganitong klase yung ating mga supporters, followers. Magtatawag tayo ng rally tapos dadalhin namin dito, ipapahamak namin. Hindi. Ang gumagawa niyan, mga CPP, NPA, ang gumagawa ng ganyan, mag-re-recruit tapos itatapon dyan, iaharap sa mga pulis, tapos Pilipino laban sa Pilipino magkakasakitan. Never, never makikita ninyo ang mga Duterte, lalo ng mga vloggers ng Duterte, mga supporters ng Duterte na pumunta rito at naging bayolente. Walang ganon. Makikita nyo nga kahapon na yung mga Duterte supporters pa yung pinuntahan ng mga ito eh. Sila yung agresibo. Sila yung agresibo. So itong mga agresibong mga kabataan na ito, galing yan sa Mayloneta. Ang nag-organize niyan, di umano sila Boss Toyo. At si Boss Toyo ay tao ni Romualdez. Papunta sila sa Malacanang, so kung tao sila ni Romualdez, ibig sabihin gustong agawin ni Romualdez kay Bongbong yung Malacanang. Siguro dahil leave of absence lang ang gusto ni Romualdez, pero sinabi ni Bongbong na umalis ka na sa posisyon sa tulong ni Marcos, ay ni Sandro Marcos, dahil si Sandro Marcos matagal nang bali-balita na gusto niyang pumalit dyan kay Romualdez, at si Sandro Marcos daw ang nagpatanggal pa kay Zaldico bilang appropriations sa committee chairman. So anong ibig sabihin nito? Kung yung mga binayaran ni Boss Toyo, kung si Boss Toyo, o mga inaya ni Boss Toyo na tao ni Romualdez nagpunta ng Malacanang para agawin yung Malacanang, so is it safe to say na si Romualdez yung gustong pumalit kay Bongbong Marcos? Mga ganitong klaseng mapanira. Diba? So sino ba ang gusto nilang iangat dito? At definitely doing a crime. Sabi, sino ba ang gusto nilang iangat? So parang sinasabi na naman dito ni Claire Castro, ang gusto nilang iangat, mga Duterte. Hindi. Gusto nila mawala yung problema natin, Claire Castro, kung halimbawa matanggal si Bongbong dahil sa pagnanakaw niya at pumalit si Inday Sara, siya naman ang nasa batas na talagang papalit kay Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Kung ayaw nyo sana maging maagang presidente si Inday Sara, huwag kayong magnakaw. Kung ayaw nyo na mapatalsik si Bongbong Marcos, huwag kayong magnakaw. Huwag siyang pirma ng budget na korap. Kasi ikaw ang pumirma ng budget na korap tapos gusto mo malinis ka. Ikaw yung nagbigay ng lisensya sa mga taga-DPWH at congressman na gamitin yung pera ng taong bayan the way they are using it. Tapos gusto mo, safe ka. Ikaw ang nagsabi, okay ang ayuda. Tapos ngayon na nagagalit ang tao sa ayuda, gusto mo, safe ka. Hindi pa pwedeng ganun.
Oo, sabi ko nga tayo ang binaha pero ang taga-gobyerno ang naglimas. Oh, naglimas ng ano, baha? Hindi. Naglimas ng pera ng taong bayan kaya tayo binabaha. Yun ang problema natin, mga kababayan dito. Ito naman si Claire Castro, bobo talaga kahit kailan. Ano po ba kayo naiisip ngayon na grupo na maaring behind this? Kasi kanina po kausap natin si Miss Vicky Robles na doon sa ground. Sabi niya wala pa po silang alam kung sino yung mga grupo behind this. Ako personal, may naiisip ako, pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Oh, well, di raw niya pwedeng i-reveal. Pero sinabi niya rin na sino ba ang papalit sa presidente? Sino ba ang pupwesto pag nawala presidente? O so dahil yung hierarchy, kasunod si Inday Sara. Si Inday Sara na yung nag-uutos sa mga to. Wala nga si Inday Sara sa Pilipinas eh. Hindi mo nga nakikita si Inday Sara na nag-a-announce ng mga rally-rally. Ikot lang siya ng ikot para i-meet yung mga Pilipino. Tsaka pag nag-meet naman ng mga Pilipino, picture-picturean lang naman. Wala namang sinasabi na rally-rally. Sinisiraan niya si Marcos? Hindi niya sinisiraan si Marcos kasi si Marcos ang sumira sa sarili niya. Ang nagbisto yung langit at ang nagbisto kay Marcos ay yung yung mga baha at bagyo. Hindi yung hindi yung kung kani-kanino nyo na naman isisisi ang ninyo, yung mga kabulastugan ninyo. Ang tinutino ng ang tinutino ng bayan natin nung iniwan ni Pangulong Duterte, tapos biglang ganito, nagnakaw kayo ng sobra-sobra, tapos magagalit ang taong bayan, sasabihin nyo na naman, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Ikaw talaga, Claire. Pero alam naman natin kung sino yung gusto magpabagsak sa Pangulo. At sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino Sinong gusto magpabagsak sa Pangulo? Yung mga taong bayan na bumoto sa kanya, na pinangakuan niya. Yung taong bayan na ninakawan niya, yun ang gustong magpabagsak sa kanya. At saka syempre, nandyan na rin yung mga komunista na kakampi rin niya. Yung mga komunista, ahas yan. Akala mo kakampi mo, pero tinitira ka patalikod niyan. Isa sila sa gusto magpabagsak sa gobyerno ni Bongbong dahil nangangarap sila na balang araw sila yung magte-take over sa gobyerno at maging komunista ang Pilipinas. Pero kung sinasabi mo, pinipitch mo na mga Duterte, wala. Kasi kung gusto talaga ni Inday Sara maging presidente, presidente na siya ngayon. 2022, ang lakas-lakas niya pero nag-vice president nga siya. Ibig sabihin, ayaw niyang maging presidente. Claire, ano ba naman yan? Ang kupad naman ng utak mo. Hindi siya interesado, kaya nga siya nag-vice president. Kaya nga niya ibinigay kay Bongbong Marcos at sinuportahan si Bongbong dahil gusto niya si Bongbong ang maging presidente, ayaw niya. Kaya yung yung argumento mo na si Inday Sara ang papalit, presidente si Inday ngayon kung tumakbo lang siya ng presidente noon. So it means walang interes si Inday Sara. Hindi pwede magka-interes si Inday Sara sa posisyon kasi sinuportahan nga niya si Bongbong eh. Vice President nga lang ang tatakbuhan ni Bongbong eh. Nung nalaman na si Inday Sara tatakbo ng mayor, ang ginawa nila, niligawan nila magkapatid si Inday Sara na mag-Vice President kasi hindi siya mananalo kay Leni Robredo. Naiintindihan mo ba yun? Ayaw ito ni Inday Sara, maliliit pa yung mga anak ko. Sabi niya, gusto ko may time ako sa kanila. Ayaw ko nito. Ayaw niya yan noon, kaya ibinigay niya kay Bongbong. Bakit mo sasabihin ngayon na aagawin niya yung posisyon kay Bongbong? Tanga. Panalo siya to begin with kung tumakbo siya. Bakit niya pa kailangang agawin yung posisyon? Tanga-tanga nito ng argumento ng abogagan na to. noong gustong pumalit. Pero hindi ako pwede mag-judge dyan. But still, ang ginagawa ng mga ito, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento. Mga tulisan to. So dapat dito, hinuhuli na to. Hindi kailangan maximum tolerance lang dito. Ay, nako. So, tingnan mo, ikaw ay abogado. Nakalagay sa batas na kailangan sa mga ganitong pagkakataon, maximum tolerance. So, ang sinasabi niya, hindi daw dapat maximum tolerance dito. So, kung may mga namatay na rallyista, dahil yun ang gusto ni Franz Castro tuloy, dahil yun ang gusto ni Claire Castro, walang maximum tolerance sa ganito. So, parang pinopromote pa ni Claire Castro na manakit yung mga pulis natin. Kasi kapag walang maximum tolerance, ibig sabihin, gaganti ka. Kasi kasama sa maximum tolerance yung pag-aaresto sa mga tao. Kasi kapag ang tao, lumabag talaga sa batas and you can arrest the person, arrestuin mo yung tao.
Pero yung sabihin mo na hindi lang dapat maximum tolerance dito, binabato na yung mga pulis, dapat gumanti yung mga pulis. No wonder. Kaya naman pala maraming mga namatay dyan sa rally sa Mindiola kahapon. Mismong Malacanang spokesperson pala ang nagsasabi na hindi dapat maximum tolerance, dapat dapat banatan tong mga to at gumante. Dapat idemanda to si Claire Castro nung mga magulang ng mga namatayan diyan sa mga namatayan ng mga magulang diyan sa Mindiola dahil lumabas mismo sa bibig ni Claire Castro na hindi dapat ang maximum tolerance. Again, spokesperson to ha. So, is it also safe to say na yan din ang utos ni Bongbong Marcos dahil ang lahat ng sasabihin ng spokes, yan ang sinasabi, yan ang posisyon ng Malacanang. So, sinasabi ba dito ni Claire Castro na dapat talaga at tama yung ginawa ng mga pulis na lumaban sa mga relista? Nakita natin yung mga kapulisan kahit binabato, wala pang ginagawa. Kasi yun ang gusto ng Pangulo, maximum tolerance. Pero with this kind of actions, dapat tinuhuli na to. Pag nakatawid na ho ba ng tulay, ano ho ba ang mga defense deployments, mechanisms po ng Malacanang kapag ganito po, ma'am? Siyempre, hindi ko masasabi to. Pero definitely, dapat pinoproteksyonan ng Pangulo, pinoproteksyonan. Hindi lang ang Pangulo Kasi may mga inosenteng taong bayan na maaaring masangkot, ma-involve dito, madamay dito. So ito mga to, yung mga inosente, sila yung nandiyan mismo. Yung mga inosente, sila mismo yung nagrarally. Yung taong bayan mismo yung nandiyan para magrally. Yun. Hindi nyo kasi naiintindihan dahil feeling nyo talaga gusto pa kayo ng taong bayan, hindi na. Hindi na kayo gusto ng taong bayan. Ayaw na sa inyo. To begin with, the reason why merong rally dahil ayaw na sa inyo. Okay? So, make up your mind, Claire Castro, at tanggapin nyo na yung katotohanan na BBM is almost finished. BBM will be gone soon. And when tapos na siya, hopefully, pati kayo madamay. Mga nakamaskara sila. Kung matapang sila, ilabas nila mukha nila. So definitely, dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Ayan, kaya nga, sino nag-organize niyan? Ang nag-organize niyan, si Boss Toyo na kaalyado nyo. Si Boss Toyo na nag-promote ng Solid North na kaalyado nyo. Si Boss Toyo na iniimbitahan ni Bongbong Marcos sa mga pagtitipon sa Malacanang. Si Boss Toyo na tao daw ni Romualdez na pinsan ng ng amo mo. So sila yung mayroong panawagan na magmaskara. Yung mga flip-topper, hip-hopper, sila yung nagpunta sa Mindiola. So bakit ka palalayo? Bakit hindi mo puntahan at magalit ka dun sa mga organizer? Dahil sila ang nag-utos sa mga yan, talagang plano nila yan. Pagkatapos ng Luneta, pupunta tayo sa Mindiola, manggugulo tayo dun. Yun talaga plano nila. Ba't isisisi mo na naman kung kani-kanino? Kilala nyo naman kung sino yung mga organizers niyan. Sila yung papanagutin nyo. Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko, ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na mag-receive sila ng mga bato. Binabato na sila meron nang ginagawa. Hindi lang daw dapat mag-receive ng mga bato, magbato-bato din. Nagbabato na nga kayo Ay, hindi pala, ibang bato yon. Pero hindi lang daw sila dapat nagre-receive. Claire Castro, maximum tolerance, boba. Kaya nga walang mga baril yan dyan sa rally dahil dahil bawal yun Tapos ipopromote mo, sasabihan mo, bibigyan mo ng command ang DILG na wag pumayag na bato-batuhin lang. So it's as if binibigyan ng Malacanang yung mga pulis ng lisensya na gumante sa mga ralista. Anak ng tinapay, taong batas ka pa naman, Claire Castro, tapos ikaw ang nag-uutos sa mga pulis na manakit ng mga ralista. Kaya naman pala maraming namatay dahil inutos ni Claire Castro live on air sa mga kapulisan na wag pumayag na binabato lang sila. Dapat sila din gumante. Yari na. Pagsunog ng mga private property. Definitely, they are committing crimes at pwede silang ma-aresto anytime.
Okay, so dun po sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, ang nangyayari po ngayon dyan sa Ayala Bridge ay yung mga rallyista ay nagbabato, 'di ba? Nagsunog po ng isang container van. Hindi lang po natin alam kung anong oras nagsimula ito. Pero as we speak, ito po ay ongoing yung pagbabato nila. Tulad nga po na nabanggit ni Yusek Castro, ang mga mukha nito, mga rallyista nito supposedly ay mga nakatakip. At hindi pa rin natin po alam sa ngayon kung sino ang grupo sa likod nitong panggugulo na ito. Ko, grupo nga ni Toyo yan. Si Toyo nga ang nagsabi na magmaskara. Di ba meron silang September 21, di ba? Mga nakamaskara. Flag sila na may Anything to bungo. add po, ma'am? Attorney Claire, yeah. Yes, Go po. good. Anything to add po dito sa mga nangyayari na Tayo gagawin ng taong bayan Malacanang? na. Okay, taong bayan na. Di ba ayaw nyo na makasingit ang mga masasamang elemento na to? Dahil itong rally na to, supposed to be itong protest na ito, is against corruption. Oh, sino bang corrupt? This is against corruption. Sino ba corrupt? Si Bongbong. Kaya nga siya pinupuntahan ng tao eh. Kaya nga siya ang gusto sugurin ng mga yan dahil siya magnanakaw eh. Talaga to si Claire. Hindi against the government, hindi against the... Gago, against the government yan. Yang rally. Gobyerno gumawa ng korupsyon tapos gusto mo mag-rally hindi against gobyerno. Tanga ka ba? You, the government, you are the corrupt. The people are outside because ayaw na nila sa corrupt. Anong mahirap intindihin, Claire Castro, na ayaw na nila sa inyo dahil mga kawatan kayo? May rally dahil kay Bongbong. Kung wala si Bongbong, walang rally yan. Maniwala kayo. the president. So kumilos na po tayo, wag po tayong magmasid lang ng ganito. Kung sino man po ito mga nakatakip ang mukha na to, tulungan niyo po ang gobyerno, hulihin niyo na po mga yan. Again, wag ka nang lumayo. Punta mo si Boss Toyo, tanungin mo, ano bang instruction binigay niyo sa mga to? Kayo nag-organize na ito. 'Di ba? Bakit sila lahat nakamaskara? Bakit ang dami nakamaskara? Ibig sabihin, inorganize ito through whatever means of communication or social media platform or grupo. O yan, tanungin niyo na si Boss Toyo. Tanungin niyo si Boss Toyo sinong kasama niya mga organizer. Tanungin niyo si Boss Toyo kung sino yung nagbayad sa kanila para i-organize ito. Kasi malaki to. Hindi gagalaw ng ganito tong mga to kung hindi binayaran tong mga to. Malaki ang mga natanggap nitong mga to para manggulo ng ganyan. Sabi nga ni Isko Moreno meron na siyang iniisip kung sino yung mga politiko na nasa likod nito. Hopefully magsalita si Isko Moreno soon. Pero again, we condemn itong pananakit para sa mga pulis. We condemn it, and we also condemn yung pananakit din ng mga pulis sa mga ralista. Kasi dapat talaga maximum tolerance. Binayaran kayo sa sweldo ninyo para gawin ninyo yung trabaho at mandato ninyo. At part yan ng trabaho ninyo, yung tiisin. Kahit gano'n na kayo kagalit. Kasi nga maximum tolerance. Dapat ganun. So, kaya naman pala nagkaroon ng rambulan dyan. Dahil si Claire Castro, binigyan naman pala ng laya. Kasi maaga pa yan O kita mo nung gabi, doon nagkabarilan. O paano? Sinabi ni Claire Castro na wag pumayag. Ang mga kapulisan kailangan gumanti rin, lumaban din. O ayun, yari tayo dyan kapag ganyan. O kitang-kita nyo naman dyan sa interview na yan, hindi ba? Hindi pwedeng binabato-bato lang sila. O hindi ba? Gusto daw nila mang-aresto. Hindi ba nang-aresto umaga pa lang, nang-aresto na kayo Tsaka parte yun ng trabaho nyo yung pang-aresto Pero yung pagganti, walang ganun. Walang ganun, madam. Ayan. So, nako po, napakadami pa rin po ng mga issues na dapat natin pag-usapan sa mga susunod nating mga pag-vlog. Ako'y magliligpit na ng aking gamit at ako'y babalik na muli sa Maynila para masid-masid, maghatid ng mga komentaryo sa lahat ng mga issue sa bayan natin. Balik ulit tayo sa ating studio. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kapit lang. Victory is ours. Nanalo na tayo kahapon, nanalo na tayo. The fact na hindi tayo nakiisa dyan sa rambulan dyan, nanalo na tayo. The fact na marami na rin sumisigaw, dati akala natin tayo-tayo lang yung sumisigaw, pero ngayon nakita natin na marami na. So dahil dyan, para sa akin, napakalaking napakalaking bagay niyan. At unti-unti lumilinaw, unti-unti natatapos ng mga magnanakaw. So, dire-diretso lang tayo.
Magdasal, importante yan. Magdasal tayo. Dahil kapag masyado tayong marami na nananalangin sa Panginoon, sigurado na mas maririnig niya tayo. Okay? Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kondinahin ang mga hakbang na bayolente at maging ano lang tayo, maging patas lang tayo at lagi nagmamahal sa bayan. Mabuhay. See you next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang